So kasi naalala ko kasi mga kababayan no, nung January, nung meron pong rally yung INC sa Luneta, pumunta po ako doon. Oo, kami ni Stephen. Tapos eventually nakita ko na lang no na kasi ano rin ako critic din po ako ng Iglesia ni Cristo pagdating po sa politika. So nakita ko na kino-content ako ngayon ng mga vlogger ng Iglesia ni Cristo at nakita ko yung mga comment nila na recognize pala nila ako na nandun ako at binabantayan pala nila ako. Oh, nakita ko si Takero nung rally. Binabantayan nga namin yan, baka may gawing kalokohan. So, syempre, para sa akin, no, alam naman natin na baka mamaya kung ano mangyari sa atin doon. So, siguro baka hindi na ako pumunta ng EDSA, baka hindi na ako pumunta ng Luneta, baka sa EDSA na lang siguro sa rally. So, yon. So, well, medyo naingotan lang ko ng konti, no, kasi bakit ako pupunta sa rally ng Iglesia ni Cristo bakit ako pupunta sa rally ng Iglesia ni Cristo tapos manggugulo lang ako? Hindi binugbog ako doon. O, di ba? Kaya labo ng logic nila dito. Okay? So yan, nakwento ko lang. So kasi bukas po yung rally ng Iglesia ni Cristo at ngayon nga po mukhang kinokonekta po ito ng ibang mga political analyst na itong ginawa nga po ni Saldico may kanalaman po dun po sa rally ng Iglesia ni Cristo. So pag-usapan natin yan. Okay? Yun, at least nakapag-intro na ako. So pag-usapan natin yan. Okay? So yun na tayo. Okay, game. So dyan po sa nanonood po sa atin ngayon. So papalike na lang po ng video po na to para din po makatulong din po sa algorithms po, no? At syempre para supportahan nyo na rin po itong channel po na to. No? Channel ni Mark Ramos to Okay? Hello po, Olivos. Hello. Okay, wag na kayo, Takero, baka mapahamak. Nga, no? Thank you, maraming salamat, Chris Rose, babe, no? Oh. Well, kasi ako, may ganun akong attitude, di ba? Di ba naalala nyo, muntik na akong bugbugin sa muntik na akong bugbugin dun sa sa Robinson. Di ba? Muntik na akong bugbugin dun Di ba, nung pumunta ako dun sa Robinson na andun yung mga rally ng mga DDS na ang papanghe. Lang yan, nakilala ako doon, lang yan. Tapos, buti na lang kamo, nung pumunta ako sa rally ng mga kulto, ng KOJC, buti na lang kamo, doon hindi ako nakilala. Kasi mas delikado talaga doon Okay? So, yan. So, start na po tayo. Okay. So, yun mga kababayan, actually, trending po talaga ngayon itong si Saldico. Di ba? Pag-uusapan to mula kahapon pa. Mula pa nung nilabas niya itong mga kalokohan niyang mga aligasyon kay Presidente Bongbong Marcos at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. So ngayon, ito gusto ko lang i-share to sa inyo kasi may matututunan tayo dito Okay? So, ito yan Sabi dito na isang political analyst, no? O para sa script, political analyst Ling Saldico, video to 3-day Manila rally, but no smoking gun yet. Okay. So, ngayon mga kababayan, no, kayo po ba? Naniniwala po ba kayo na itong ginawa ni Saldico na pag-expose daw, pero ampaw, no, na pagdawit nga po kay Presidente Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez, meron ba itong kanalaman sa rally na mangyayari po sa Iglesia ni Cristo bukas sa 3 araw? Di ba? Konektado ba to? O, yan So ngayon mukhang sabi nga po ni Mr. Tayaw, Edmond Tayaw ba to ng mukhang meron daw. Edmond Tayaw nga Sabi dito political analyst Edmond Tayaw linked the video released by former Ako Bicol Party List Representative Saldico to the scheduled 3-day rally against corruption next week. Okay. So sabi niya, okay, na meron daw itong connection. Actually, napaka-interesting nito, no? At least meron siyang political analyst na kung ano yung paniniwala po natin is sinusugundahan po nila. Di ba? Sabi dito, no, hindi na ako nagulat. Di ba? Hindi na ako nagugulat dyan, actually, said Tayaw. Actually, nung meron ng mga usap-usapan sa 3-day rally, kasunod din yung sinasabi na Marcos resign. At marami din nung usap-usapan kahit sa mga group chat na merong pasabog yung di umano na mangyayari na magti-trigger nitong rally. Yon. Ito yung sinasabi ko mga kababayan, no?
Kasi po, nakailang rally na po talaga itong mga bobong mga DDS. At hindi po ito nagtagumpay. Isipin nyo yung Baisog rally nga si Duterte nandito sa Pilipinas, hindi pa rin nila napabagsak si PBBM. Ngayon pa kaya na si Digong nakakulong? Wala, di ba? So ang kailangan talaga ng isang rally na para mapunta sa destabilization, para mapabagsak ang presidente ng Pilipinas ngayon, isang pasabog. So, nung sinabi nga po pala na mayroong rally na mangyayari at mukhang ito na ata yung pinaka full force nila, so talagang may pasabog talagang mangyayari. At malamang ito na nga po yun. Sumakto naman po talaga, no? Ako hindi ako naniniwalang sakto po ito na nakataon lang. Ako naniniwala po ako na ito po ay talagang pinagplanuhan. Itong pagsasalita nga po ni Saldico, ako naniniwala po ako na pinagplanuhan po talaga ito, no? Para po ito po yung magiging smoking gun na sinasabi nga po ni Edmond Tayaw. Di ba? So actually may ano dito. Wait lang nawala yung cursor ko. Okay. Continue pa na natin, di ba? Tayaw said the script is similar to what happened in the EDSA People Power Revolution and EDSA 2. Tama naman. Kasi di ba ano ba yung naging smoking gun na sinasabi nga po natin nung EDSA 1? Yung pagkamatay nga ni Ninoy. Di ba? Tapos yung snap election. Ayan ang mga nagamit, di ba? Ayan ang naging smoking gun. Tapos yung EDSA 2, mga kababayan, yung naging smoking gun po nun, yung pagsasalita nga po ni Chavit Singson, di ba? At saka yung brown envelope. Kailangan po talaga merong magti-trigger di ba? Sa bawat EDSA po na nangyari, kailangan merong magti-trigger. Para ito po ay lumaki. Actually, merong EDSA 3, hindi lang nag-successful. Pero meron din pong trigger point, meron din pong smoking gun din po yung EDSA 3. Ito nga po, nung inaresto nga po si Erap. Yun nga lang talagang matalino talaga si Gloria, no? Napigilan niya yon. Okay. So, para mas maganda, bago pa ako lumayo sa topic, okay, so ito yung interview nga po ni Edmond Tayo sa Billionaire News Channel. Nagugulat dyan actually. No? Actually, nung meron ng mga usap-usapan sa 3-day rally, kasunod din yung sinasabi na Marcos resign. At marami ding usap-usapan kahit sa mga group chat, no, na merong pasabog di umano mangyayari, no. Naririnig na pala mga kababayan, may usap-usapan na po talaga na merong pasabog na mangyayari. So malamang ito na nga yun. Kaya nga pala nila ginawang part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, 5, 6, 5, 7, part 8, part 9, part 10. Hanggang ilang part pa yung gusto nilang mangyari. Malamang yung mga ibang mga part na yan, mangyayari po yan kapag naganap na po yung rally. Mukhang ganun po yung mangyayari dito. Di ba? Para mas maraming magalit sa admin gaslighting yan. Tama nga, di ba? Gatong, no? Kapag gatong ba tayo? Magti-trigger nitong rally, no? Kung tatandaan ninyo yung script ng EDSA 1 and 2, lalo na nung EDSA 2, ganyan-ganyan no? So, sa madalit sabi, expected na. So, but what do you think is next? Ito ba ang tipping point na hinihintay nitong mga rallyista na humihingi po ng pagbaba sa pwesto ni Pangulo? Ito na ba yung tipping point na hinihintay ng mga bobot tangang mga DDS na walang kwenta ang buhay? Alam niyo mga kababayan, ang nakakatawa kasi dito, ito, natatawa lang talaga ako dito Kung makapagreklamo itong mga bobong mga DDS po na to, akala mo naman ang yayaman nila noong panahon ni Digong. Di ba? Ito yung mga naririnig ko ngayon sa mga DDS na hindi niyo ba nararamdaman na mas naghihirap ang Pilipinas ngayon? Puta, bakit mayaman ba kayo dati? Naghihirap ba kayo nung panahon ni Presidente Bongbong Marcos? Di ba akala niyo naman ang yayaman niyo dati? Napaka tatanga talaga. So, tanga. Alam nyo, dapat po talaga, no? Pero dapat po talaga, itong mga DDS po talaga, dapat meron silang sariling bansa sa totoo lang. Para magsama-sama silang mga tanga. Dapat meron silang sariling isla, tapos puro mga DDS yung mga nandun. Para tayo mga marunong mag-isip sa politika na andito tayo, no? Walang gagong nang gugulo sa atin.
Walang gagawin ng gugulo sa atin. PBBM, ano po ang pagkakaiba ng legal sa politikal? Alam mo, unang-una, medyo mahabang ano ito. Kwento mo at mahaba. Ito. So, let me just say that when we say tipping point, dapat merong smoking gun, kumbaga. No? Merong incontrovertible evidence or pronouncement that was made. Pero kung tatanungin mo, pwede mo sanang i-consider lahat ng sinabi no former Congressman Saldico. Puwera doon sa parang mapapaisip ka nung biglang cleaner niya kaagad no ang mga Duterte. Sa lahat ng investigation, lumalabas, hindi lang naman ngayong administrasyon na to nangyari itong ganito. O nga naman, no? Napansin nyo ba, no? Napansin nyo ba? No? Parang ano doon po sa nangyari nga po dito kay Saldico, parang kinilir niya nga po yung mga Duterte. No, wala po siyang binanggit sa mga Duterte. Medyo medyo sige. Mga anomalya Pangalawa, yung dinidemonize nila na insertion, na-classify na yan. In fact, one of the reasons why there were misgivings in the Senate is ang ina-argue nila, yung insertion na dinimonize din no, ng grupo nila, kasama sa legislative process doon. Kaya nga, alam mo, lahat ng legislative proposal, including the budget, dumadaan sa proseso yan and subject to further revisions, amendments, which includes insertion. Because whether you like it or not, you're talking about priority areas, including the budget. Now, ibig pang sabihin na kasama ka sa proseso, Senate President ka, Senador ka, Speaker ka, Congressman, and now President, ibig sabihin, kasama ka na sa mga anomalya. Kung yun ang logic na susundin natin, di dapat pala nung panahon ni Napoles na napatunayan yung skandalo noon, dapat napanagot din yung Speaker, Senate President at Pangulo. Tama. Na yun, no? Hindi din naman nangyari. Ano bang nangyari din sa Parmali? No? Tumigil din sa... Alam nyo, ito yung sinasabi ko Ito malis lang tayo ng konti, no? Di ba sabi nga po ni Ombudsman Remulla na meron din daw pong pananagutan itong si Martin Romualdez kasi nga daw po sa mga nagawa daw po ni Saldico, ang pananagutan daw dito ni Martin Romualdez, House Speaker ka dapat alam mo yan. Di ba? So ito nga sinasabi nga po ni Edmond Tayaw na parang napaka-unfair naman talaga nun. Kasi kung ganun pala yung logic, dapat pala, nung panahon pala nung Parmali, di ba, pati pala si Pinoy, dapat pala nang-istigahan na rin. Di ba? Hindi, Parmali. PIDAP pala, Parmali. PIDAP, oo. Di ba? Nakuha niyo yung point ko? Kasi kung ganun pala yung logic, no? Na, sige, nagnakaw yung mga senador. Damay din yung Senate President. Bakit nung panahon din po nung PIDAP? Di ba? Si yung Senate President doon? Si Franklin Drilon. Dinamay ba si Franklin Drilon? Di ba hindi naman? Ganun din po yung nangyari din po dito kay Speaker Martin Romualdez. Hindi porket na nagnakaw si Saldico, di ibig sabihin nun na kasabot ka na mayroong kaagad na pananagutan si Martin Romualdez kasi nga po pinabayaan niya. Di ba? Parang napaka-unfair naman kasi nun. Di ba? Kaya nga may committee Kasi pinapaubaya na sa'yo yan Dapat napanagot din yung Speaker, Senate President at Pangulo nung panahon na yun. No? Hindi din naman nangyari. Ano bang nangyari din sa Parmali? No? Tumigil din sa Undersecretary. Maniniwala ba tayo na ang desisyon ng mga ganong extent limitado lamang sa USEC level? At the end of the day, we're really looking at the very limitations of the government that is being used by particular political interest to their advantage. Parang sinasabi nila, sila malinis. At ang usapan pa nga sa social media, magkakaroon daw ng reform kapag napalitan. Hindi pa nga nagkaroon na tayo ng 2 EDSA. Walang reform. Yan din ang matagal lang pangako, reform. Di ba? Ewan ko lang kung anong reform ang gusto nila. Actually, magkakaroon nga tayo ng reform kapag si Sara naging presidente, no? Reform, no? Yung mas lalong magiging bobo yung Malacanang. Ayun po yung reform. Kasi magkakaroon po tayo ng isang balo na presidente kapag napatanggal si PBBM. Di ba? So ngayon mga kababayan, no, ang pinaka-point talaga ng content na to, ang lumalabas po kasi, no, na mukhang planado po kasi ang lahat.
Ayun po yung pinaka-point ng topic na to. Mukhang planado po na kasi tingnan ninyo nakailang rally na po kasi itong mga Duterte supporter. At lahat po ng rally po nila hindi po nagtagumpay. Nagkaroon na ng KOJC rally, nagkaroon na pa nga po ng rally sa Diwasang Bonifacio, nagkaroon na rin po ng Maisog rally sa Mandako ng Pilipinas. Andito pa si Digong pero hindi naman po nagtagumpay. So ngayon mga kababayan, dahil nga po dito sa flood control scandal po na to na mukhang sasabit ang mga ibang kaalyado ni Duterte at nabubuking na po talaga na nangyari po lahat ng itong kalokohan na to noong panahon ni Digong, wala na po talagang choice itong mga Duterte group, kundi, di ba, umumanda pa, sumuntok pa ng isang beses. Sumubok pa ng isang beses na baka sakali sa pagkakataon na to, mapabagsak na po ang presidente ng Pilipinas. So mukhang ito yung sinasabi nga po ni Montulfo na bag on the go. Huling pagkakataon na po ito ng mga Duterte group na pabagsakin ng presidente. So ibubuhos na po nila lahat ito dito. So kung makita nga po natin na yung rally nga po na mangyayari bukas, abutin daw po ito ng 2 milyon. Ayan po yung estimate nila, 2 milyon. Tapos, para galitin yung mga tao, kailangan nila ng smoking gun. Kasi kung magrarally lang po sila, tapos uuwi rin sila kinabukasan, or uuwi din sila ng pangatlong araw, di walang kwenta yung nangyari. Wala lang. So kailangan ng smoking gun. So ang smoking gun nga dito, si Saldico. Kayo ba, naniniwala ba kayo na posibleng na to? Posibleng nakapag-usap na rin ang mga Duterte at saka si Saldico. Di ba? So, ang tanong dito, isa pa, sa rally bukas, ito na po ba yung magiging sapat ba yung provocation ni Saldico para galitin nga po yung mga 2 milyon na sinasabi nila na magrarally nga po ng 3 araw. Di ba? So yan, sa abangan po natin yan, 3 araw natin itong abangan. Pero, well, para sa akin, kung ganyan lang naman yung smoking gun nga nila, kung bakit provocation nila, yan lang si Saldico, huwag tayo masyadong stress, parang wala naman. Diba? Huling hirit ng mga DDS yan, tama, di ba? Okay, so next topic tayo. Okay. 3 araw na ululan pa. 3 araw na ululan. Ayun yun.